Habang ang karamihan po sa atin ay laging nakafocus sa daily price movements o sa mga green at red candles o kung kailan ba susunod na magpapump ang market, meron pong isang malaking katotohanan na madalas po nating makalimutan. Libo-libong crypto projects na ang pumasok sa market sa loob ng mga nakalipas na taon. Pero ilan nga ba sa kanila ang totoong may silbi? Ayan. Sabi po sa title ng ating balita dito kay Times Tabloid, ay when Ripple's CEO said 99% of crypto goes to zero, Pondent says XRP will lead the 1%. Ayan. Kamakailan lamang ay isa pong sikat na analyst ang muling binuhay ang isang napakatinding pahayag mula mismo kay Ripple CEO Brad Garlinghouse. Isang pahayag na nagbigay po ng babala sa buong industriya. At ayon po sa analyst na nagbahagi ng kanyang pananaw sa gitna ng darating na malaking paglilinis sa crypto space, si XRP daw ang siyang manguna sa napakaliit na porsyento ng mga proyektong makakaligtas. Kaya ayan nga, 1%. Ayan, ang tanging makakaligtas daw sa paglilinis na ito. Ngayon, ang tanong ng marami ay bakit napaka-kumpiyansa ng mga experts na kapag naglaho ang lahat ng mga cryptocurrency sa XRP ay mananatiling nakatayo at lalong lalakas. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pananaw na ito, ang naging pahayag ng Ripple CEO at kung bakit ang kasalukuyang presyo ay nakikita po natin sa market, yan, na nakikita po natin sa market, ay hindi dapat maging dahilan para mawalan po tayo ng focus sa mas malaking picture or larawan. Yan, simulan po natin sa 99% warning mula kay Brad Garlinghouse. Sa isang interview po na muling naging sentro ng usapan ngayon, diretsahan pong sinabi ng Ripple CEO dito na sa tingin niya ay 99% daw ng lahat ng mga cryptocurrency sa market ngayon ay malamang na pupunta sa zero. Yes po mga ka-crypto, narinig nyo yan ng tama. 99%. Hindi ito sinabi ng isang ordinaryong tao lamang. Sinabi po ito ng isang taong nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking tech at saka finance company sa buong mundo. Paliwanag po ng Ripple CEO kapag ang isang bagong market o bagong teknolohiya ay nagsisimulang umunlad, natural lang na dagsain ito ng maraming participants. Lahat sila ay pumapasok po sa space na may dalang paniniwala na kaya nilang mag-resolve ng problema ng mga customers at tugunan ang market demand. Parang nung panahon ng dot-com bubble noong late 1990s, kung saan libo-libong internet companies ang sumulpot. Lahat may website, lahat nakakuha ng investment, pero noong pumutok po ang bula, halos lahat sila ay naglaho dahil wala naman silang totoong produkto o serbisyong inaalok. Ganito rin ang nakikita niyang takbo sa crypto space ngayon. Maraming projects ang nabubuhay lang sa hype, sa marketing at sa mga pangakong hindi naman kayang panindigan pagdating ng panahon. Sa aking opinion, kung iisipin po natin ng mabuti, napakalaki ng point ng Ripple CEO dito. At sumasang-ayon ako sa naging analysis ng analyst dito. Tumingin po tayo sa paligid natin ngayon. Ilang meme coins, ilang mga short-lived projects ang nakikita nating sumusulpot araw-araw. Lahat po sila ay nangangako na sila ang susunod na Bitcoin o susunod na malaking bagay dito sa mundo ng tech. Pero ang totoo, karamihan po sa kanila ay walang real-world utility. Nabubuhay lamang po sila dahil sa speculation ng mga retail traders na gustong kumita ng mabilis. Kapag dumating po ang panahon ng totoong regulation at maturity sa crypto market, ang mga proyektong walang matibay na pundasyon ay parang mga kastilyong buhangin na madaling mabubuwag sa unang hampas pa lang ng alon. Kaya naman napakahalaga
na bilang mga investor, matuto tayo mag-filter. Huwag po tayong basta-basta maaakit sa mga proyektong may malalaking gains sa loob ng isang araw pero wala namang malinaw na use case. Ang babalang ito ay hindi para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng sapat na babala na maging matalino sa kung saan natin inilalagay ang ating hard-earned money. Ayan, pag-usapan naman po natin ang katangian ng 1% na makakaligtas. Ayan. Dito naman tayo sa natitirang 1%. Kung 99% ang mawawala, ano naman ang mangyayari sa 1% na maiiwan? Binigyang diin po ng Ripple CEO na ang maliit na grupong ito ng mga digital assets ang siyang magiging game-changing sa buong mundo. Sila ang mga proyektong ang pangunahing focus ay mag-solve ng totoong problema para sa mga totoong customers. Hindi lahat na may magandang hindi lamang po sapat na may maganda kang white paper o may active kang community sa social media. Ang pinakamahalagang katangian para mabuhay sa loob ng susunod na mga dekada ay ang kakayahang mag-operate at scale. Ibig sabihin, kaya ng sistema mo na humawak ng milyong-milyong transactions ng sabay-sabay sa pinakamabilis na paraan at sa pinakamababang halaga nang hindi po nagkakaroon ng error o system failure. Ang mga asset na makakagawa nito ang siyang magiging pundasyon ng bagong global financial system. Sa aking opinion ay dito natin makikita kung bakit ibang-iba sa XRP kumpara sa karamihan ng mga cryptocurrency sa labas. Habang ang ibang projects ay busy pa sa pag-isip kung ano ang pwede nilang maging use case, sa XRP ay mayroon ng malinaw na trabaho mula pa noong araw nito. At yan po ay ang maging isang efficient bridge asset para sa cross-border payments. Isipin po ninyo mga ka-crypto ang kasalukuyang sistema ng pagpapadala ng pera sa buong mundo o yung tinatawag po nating SWIFT network. Napakabagal, napakamahal at maraming intermediary banks ang kailangang dumaan bago makarating ang pondo sa destinasyon nito. Para itong lumang paraan ng pagpapadala ng sulat sa pamamagitan po ng post office noong unang panahon kung saan kailangan mo pang maghintay ng ilang linggo. Ang ginagawa po ng XRP ay parang pagpapadala ng isang instant email o isang chat message sa loob lang ng 3 hanggang 5 segundo. Ang transaction ay tapos na at settle na. Ito ang tinutukoy ng analyst at ng Ripple CEO na totoong solusyon sa totoong problema. Ang kakayahan ng XRP na mag-operate sa napakalaking scale ang dahilan kung bakit matatag ang paniniwala ng marami na kasama ito at mangunguna ito sa 1% na makakaligtas. Ayan. Pag-usapan naman po natin ang pananaw ng analyst sa kasalukuyang market. Ayon naman po dito sa ibinahaging analysis ng ating opponent dito na si X-Finance Bull, ang papel na ginagampanan ni XRP sa financial innovation ay mas matimbang at mas mahalaga kaysa sa kasalukuyang performance nito sa market. Alam natin at aminin natin na ang presyo ng XRP sa ngayon ay nananatiling mababa at malayo po sa inaasahan ng maraming holders. Marami po ang naiinip. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi ito sumasabay sa takbo ng ibang assets. Ngunit ang paalala po ng analyst sa buong community ay simple lamang. Tumingin po. Yan po ay tumingin sa broader outlook o sa mas malawak na pananaw sa halip na mag-focus po sa mga short-term price movements. Ang pangmatagalang halaga ng isang cryptocurrency ay hindi po nanggagaling sa market speculation, kundi sa actual adoption, scalability at sa kakayahan nitong magbago ng takbo ng isang buong industriya. Ngayon, sa aking opinyon, napakahalaga ng paalalang ito ng analyst. Lalo na sa mga panahong parang walang kapaguran ang pag-consolidate ng presyo. Madali kasi tayong mabulag ng short-term charts.
Nakikita natin na ang ibang coins ay nag 3 times o nag 5 times ang presyo dahil sa kung ano-anong balita, habang si XRP ay tila dahan-dahan lamang ang galaw. Natural lamang na makaramdam ng inggit o frustrations ang ilang investors. Pero kailangan po nating tandaan ang pagkakaiba ng isang speculative asset sa isang utility asset. Ang speculative asset ay parang isang mabilis na speedboat. Mabilis tingnan, mabilis humarurot, pero kapag may malaking bagyo sa karagatan, madali itong lumubog. Ang utility asset naman na gaya po ng XRP ay parang isang dambuhalang cargo ship. Hindi ito kasing bilis ng speedboat sa simula. Mas matagal itong mag-maneuver, pero kaya po nitong magdala ng tone-toneladang kargamento at kayang-kaya nitong lagpasan ang kahit anong matinding bagyo dahil po sa bigat at tibay ng pundasyon nito. Ang mga institutional at malalaking bangko ay hindi gagamit ng isang asset para sa kanilang trillion-dollar liquidity para lang sa panandaliang hype. Gagamitin nila ito dahil subok na ang utility nito. Kaya kung ikaw ay isang XRP holder, ang pag-unawa sa kaibahang ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip na huwag magpadala sa emosyon ng market. Ayan, ang post ng analyst ay nagbigay po ng mga hindi po siya nagbigay ng mga short-term price targets dito o mga haka-haka kung magiging magkano ang presyo ng XRP sa susunod na linggo. Sa halip ay binalingan po niya ito. Binalingan nito ang atensyon ng lahat sa mga mahahalagang pillars ng tagumpay. At yan po ay ang adoption at scalability. Sa uli, kapag natapos na ang ingay dito sa mundo ng crypto, ang mga proyektong maiiwan ay ang mga may totoong pakinabang sa ekonomiya ng mundo. Si XRP po ay patuloy na naglalatag ng mga koneksyon sa loob ng global financial system. Sa kabila ng anumang market conditions o regulatory hurdles na pinagdaraanan nito. Ang patuloy po na pag-unlad o development ng teknolohiyang ito ang nagpapatunay na ang vision na binuo taon na ang nakalipas ay unti-unti nang nagiging realidad o makatotohanan ngayon. Kaya ang masasabi ko po ay kung susuriin natin ang takbo ng buong sektor, makikita natin na unti-unti na tayong lumalabas sa tinatawag na speculation phase at papasok na po tayo sa utility phase. Noong mga nakaraang taon, sapat na ang magandang ideya para magkapondo ang isang project. Pero ngayon, hinihingi na ng market ang resulta. Hinihingi na ng mga regulators ang transparency at compliance. At dito po lalong kumikinang ang position ni XRP. Ito ay isang asset na binuo para sa enterprise use. Ibig sabihin, hindi ito ginawa para lang maging laro, kundi para maging bahagi ng seryosong infrastructure ng finance. Ang pananaw ng analyst na si XRP ang mangunguna sa 1% ay hindi lang isang simpleng pagiging fan. Ito ay nakabatay po sa logic ng takbo ng technology. Kung titingnan po natin ang kasaysayan ng anumang industriya, ang mga kumpanyang nakatutok sa pagresolba ng mga pangunahing problema ng lipunan ang siyang laging natitira at nagiging monopolist sa huli. Sa XRP ay may ganyang potensyal dahil ang problemang nilulutas nito, yan po ang global liquidity friction, ay isa sa mga pinakamalaking problema ng modern world or ang modernong mundo. Yan, para po sa mga matagal ng humahawak or nag-hold kay XRP, yan, ang mensahe po ng analyst ay isang paalala na panatilihin po ang isang long-term perspective. Ayan, long-term perspectives. Ayan, hindi madali ang maging investor ng isang asset na palaging nasa ilalim ng mikroskopyo ng publiko at mga regulators. Ngunit ang kasaysayan ng finance ay nagtuturo po sa atin na ang pinakamalaking tagumpay ay madalas na pumupunta sa mga taong may sapat na pasensya na hintayin ang pagkahubog ng bunga ng kanilang mga pinaghirapan. Ang tunay na halaga ay hindi po nabubuo sa loob ng isang gabi.
At ang pagtatayo ng isang bagong financial system ay nangangailangan ng oras, dedikasyon at higit po sa lahat, matatag na teknolohiya. Dito natin kailangang pag-usapan ang tinatawag na investor psychology. Napakadaling maging bullish kapag ang presyo ay umaakyat araw-araw. Pero ang tunay na pagsubok sa isang investor ay kung paano niya pinapanatili ang kanyang paniniwala kapag ang presyo ay hindi po gumagalaw o kapag may mga negatibong balita sa paligid. Ang pananaw po ng ating analyst ay nagbibigay sa atin ng isang uri ng anchor o isang gabay para hindi po tayo mabuwal sa bawat ingay na naririnig natin. Ang aking personal na pananaw ay huwag po nating tingnan sa XRP bilang isang instrumento para lang maging mayaman bukas. Tingnan natin ito bilang isang share o isang bahagi ng hinaharap na sistema ng paglilipat ng halaga sa mundo. Kapag binago mo ang iyong mindset mula sa pagiging isang short-term speculator patungo sa pagiging isang long-term tech investor, mas maiintindihan mo kung bakit 99% na babala ng Ripple CEO ay isang magandang balita para kay XRP. Ibig sabihin kasi nito, kapag nawala ang mga basura sa market, yan, ang lahat ng kapital, ang lahat ng atensyon, at ang lahat ng liquidity ay dadaloy patungo sa natitirang 1% kung saan sa XRP ang nakaposisyon sa unahan. At ayan, sa kabuuan, ang muling pagbuhay sa mga pahayag ni Ripple CEO Brad Garlinghouse ay isang malakas na gising para sa ating lahat. Ang katotohanan na 99% ng crypto ay maaaring pumunta sa zero ay isa pong paalala na hindi lahat ng kumikinang sa market ay ginto. Ang malaking paglilinis ay isang natural na proseso ng development ng anumang industriya. At ang mga proyektong walang totoong pakinabang ay tuluyang maiiwan at malilimutan ng panahon. Gayunpaman, para kay XRP, ang hinaharap ay nananatiling maliwanag ayon po sa pananaw ng mga experts at ng analyst na nagbahagi ng kanyang malalim na pagsusuri dito. Dahil po sa taglay nitong real-world utility, scalability at ang kakayahang mag-operate sa napakalaking scale para sa mga institution, sa XRP ay handang manguna sa natitirang 1% na magpapabago sa mukha ng global finance. Kaya, ayan, manatiling nakatutok sa mas malawak na pananaw, huwag pong magpadala sa emosyon ng panandaliang galaw ng presyo at lagi po nating tandaan na ang tunay na teknolohiya ang siyang laging nananaig sa huli. Pero bago po tayo magtapos, ay silipin po muna natin ang daily chart time frame ni XRP dito. Kung saan ay siya po ay naglalaro sa presyong 1.1560 sa ngayon. At nakikita po natin na nitong mga nakalipas na araw ay nakaranas po siya ng rejection sa presyong ito. Kaya meron po tayong nabuong isang minor support lang naman dito. Yan, isang mahinang support po ito na nasa presyong 1.0897. Ayan, nung June 6, nakita natin na lumiit po talaga yung katawan ng bearish candlestick natin. At kahapon, tuluyan na po siyang bumuo ng bullish candlestick. At base po sa aking analysis ay nakikita ko na mukhang magkakaroon po tayo ng retracement na posibleng umabot dito sa 1.2234 na ating resistance. Kasi nagpapakita po ang ating QQE mode indicator sa ibaba ng bahagyang paghina ng ating bearish or selling momentum or selling pressure. Kaya, ayan, or kung hindi naman po niya magagawang balikan ang major resistance natin dito is baka magsa-sideways na lamang po siya muna ngayon. Or parang ito na ulit yung oras ng consolidation period na naman. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended na video natin dito.